Tunay na panalangin ay nag-aalis ng takot. Amen. So, bakit nga ba yun ang topic natin? So, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo at humingi po tayo ng wisdom sa Panginoon. So, bakit nga ba yung topic natin ngayon is ang tunay na panalangin ay nag-aalis ng takot? So, ano nga bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan na kapag tayo ay tunay na laging nananalangin sa Panginoon, bibigyan niya ang presensya ng Lord ay laging sumasa atin. Amen po ba yung church? Na kapag lagi po tayo nananalangin, doon tayo nakakuha ng lakas. Not just physical but mental. Lumalakas tayo. So, bago po tayo dumako sa ating devotion, may mga konting verse po ako na babasahin. Sisimulan ko po sa Joshua 1 verse 9. Yan. Sinasabi po dito, magpalakas ka at magpakatapang. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. May panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka man pumaroon. So ayun nga po no, na tunay na hindi po dapat tayo natatakot kung may mga pagsubok man na dumating sa buhay natin. And dahil ang Diyos ay di tayo papabayaan, basta mag-ano lang tayo, manalangin lang tayo and magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Dahil pag nagpatuloy naman tayo sa Panginoon, hindi naman niya tayo papabayaan eh. Bibigyan niya tayo ng way and bibigyan niya tayo ng wisdom upang ma-overcome natin yung mga pagsubok na hinaharap natin. Ayun. So yun po no, na magpatuloy po tayo sa second verse sa 2 Timothy 1 verse 7. Yan. Yan, sinasabi po dito na sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan ng pag-ibig at kahusayan ng pag-iisip. Ayun po no, tunay nga po na sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan na nanggagaling sa kanyang salita kapag ito yung ating sinunod, nawawala yung pag-aalala natin o yung pangangamba natin, no? So pag tunay nga na nagano tayo sa Lord, no, naglingkod tayo sa Lord, mawawala talaga yung natin, yung spirit nating natatakot gano'n. Kumbaga, ako dati, takot ako humarap sa maraming tao. Pero by the grace of God, hindi na ako natatakot na humarap. Kumbaga, hindi na ako kinakabahan gano'n. And hindi na ako natatakot na kung ano man sabihin sa akin ng maraming tao. Hindi na ako nagpo-focus doon. Kumbaga nakapokus ako sa Panginoon. Ayun. Amen po ba? So yun po no, magpatuloy po tayo sa pangatlong verse sa Isaiah 41 verse 10. Yan. Sinasabi po dito na huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Amen. Huwag kang maglubaybay sapagkat ako ang inyong Diyos. Iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, at aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Amen. Lord. So yun po no, ang pinapahiwatig po ng verse na to, na panghawakan natin ang pangako ng Diyos, no? Mararanasan natin to kapag tayo ay tunay na sumunod sa kanyang kalooban. And syempre, di naman yun basta-basta darating di naman yun basta-basta darating sa atin. Kumbaga, titingnan pa yun ng Lord yung heart natin kung kung Amen. pure. Amen. Yun, amen po ba church? Yes. So yun po no, na magpatuloy po tayo sa ating last verse sa 1 Timothy 4 verse 12. Ayan. So, sinasabi po sa verse na ito na huwag kayong matakot hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi magpakita ka ng mabuting halimbawa sa mga mananampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, at sa kalinisan. Amen po ba church? Ang message po ng verse na ito na bilang kabataan ko sa mga namin ngayon, sa generation namin ngayon, na maging matyaga tayo at maging masipag tayo, no, sa gawain patungkol kay Lord. Kasi kasi sa generation natin ngayon, sobrang lakas na talaga ng impluwensya ng ng mundo. Kumbaga,
influence lang sa'yo, makakata ka na. So dapat tayo as a believer is malakas talaga yung ano natin, yung faith natin sa Lord, no? So kumbaga dapat hindi tayo basta-basta nagpapatinig sa kaaway. So kailangan talaga is magpatuloy tayo sa gawain ng Lord, and sikapin natin na makapag-encourage pa tayo ng mga kabataan na naliligaw ng landas. Amen po ba, church? So yun po, church, no, yun lamang po yung maikling devotion natin sa ngayong araw na to. And yun lang po, manalangin na po tayo. Yes, Lord, maraming salamat po, Lord, sa araw na to na muling nag-aral kami ng inyong salita, Lord God. At ang pinapanalangin ko po, Lord God, na ang bawat isa na nandito, Lord God, na ma-apply nila itong na binahagi mong salita, Lord God. At nawa ma-apply nila to, Lord God, and magamit nila to, Lord God, sa mga kaibigan nila, Lord God, sa mga katrabaho nila, Lord God, upang makapanghikayat pa sila, Lord God, ng mga unbeliever, Lord God, madala sila sa inyo, Lord God. Yun lamang po, Lord God, maraming salamat.